At for today's video mga mare ay susubukan ko itong paa ng manok na trending na pati nga ang buto ay pwedeng kainin. Dahil ito nga si Ali ay inakit nga muna ako dito sa palengke bago nga kami umuwi ng Kanda, kaya naman napadaan kami dito sa may parte ng bilihan ng mga manok. Kaya naman naisipan agad namin bumili ng 1 kilo at nagbili na nga rin pala kami dito ng 1 kilo rin ng ulo. Tawan nga ba dito sa mga paa at ulo ng manok na ito na kahit napakahirap ng linisin at lutuin ay talaga namang napakasarap papakin. At bali dito nga pala ulit kami bumili sa may magandang tendera dito lamang sa may pagliko dito nga sa palengke sa Lopez. At syempre kapag dito ka nga sa kanila bumili ay pwede mo na nga ipataggal yung mga kuko nga nung paa at saka nga yung mga tuka nung mga ulo. At sasabihin nyo nga lang yan dito sa tendera pero depende nga yun kung kakaunti nga yung bumibili. At syempre pagkadating ko dito sa bahay ito na nga agad ang aking inintindi dahil wala namang ibang iintindi dito. Ang aking buong akala nga ay lilinisan ko na nga lang ito at huhugasan pero meron pa pala itong dila. Kaya naman agad-agad ay kumuha na nga ako ng matalas na gunting para ipangtanggal dito sa mga dila ng manok. At bali ganyan lamang yung aking ginawa. Bali tinaggal ko lang yung dila at pagkatapos ay pipisilin ko lang yung may parting ilong ng manok dahil nga baka may natira pang mga sipon. At syempre pagkatapos ko doon sa mga ulo ng manok ay ito namang mga paa ng manok ang sunod ko na nilinisan. Bali masyado nga palang madikit pa yung mga balat ng manok kaya naman nag-init muna ako ng tubig. Dahil nga kapag ganito talagang madikit pa nga yung mga balat niya ay kailangan nga talaga ng mainit na tubig para nga lumambot yung balat nga natatanggalin natin. At bali hinayaan ko lamang yan dyan ng ilang minuto para nang sa ganun ay mabatad nga sa mainit na tubig itong ating mga paa. Dahil kung hindi ko yan papalamigin ay baka naman yung aking kamay ang mabalatan. O diba ganyan kadali mga mare kapag nga nalagyan natin ng mainit na tubig itong mga paa napakabilis niyang linisin. Pero may mga mabibili naman kayo sa palengke na hindi ganyan kadikit yung balat kaya naman hindi nyo na kailangan na mag-init pa ng tubig. At syempre nang matapos kong linisin yung mga ulo at saka paa ng manok ay hugasan ko lamang ito ng ilang ulit para syempre makasiguro na talagang malinis na itong ating lulutuin. Bali gabi na nga pala ito kaya naman lilinisin ko lamang ito ng maayos at ilalagay sa malinis na lalagyan at ilalagay ko muna sa refrigerator. Dahil ang plano nga namin ni Alilin ay bukas pa nga namin ito lulutuin kaya naman nilinis ko muna ngayon dahil hindi naman pwede na hindi ko nga ito linisin. Dahil baka nga ito ay bumaho o kaya naman ay masira kung basta ko na lamang ilalagay sa freezer. Kaya naman fast forward na tayo mga mare dahil ito na nga ay kinabukasan nang matapos nga ako makapagluto ng aming pananghalian. Bali ito na nga ang sinunod kong gawin dahil nga talagang alam ko na matagal-tagal nga ang paglalaga na gagawin ko dito. Hindi ko na nga yan tinaggal sa kanyang pagkakayelo at dito ko na nga agad dinerecho sa aking paglulutuan. At syempre sa paglalaga ko nitong ulo at paa ng manok ay maglalagay lamang ako ng sibuyas, luya, at bawang. At syempre maglalagay din ako dito ng pampalasang paminta, kaunting magic sarap at kaunting dakot ng asin. At syempre pagkatapos ay maglalagay din ako ng 3 tabo ng tubig dahil nga medyo maliit itong ating tabo. At syempre maglalagay din ako ng ilang dahon ng laurel. Pagkatapos itinakpan ko na itong ating lutuan at sinumpisan ko ng sindihan itong ating lutuan. Bali dito ko nga lang pala ito lulutuin sa kaldero dahil wala nga kaming pressure cooker. At dahil wala nga kaming pressure cooker kaya naman 4 na oras ko itong pinakuluan. At bali alas 11 ko nga pala ito sinalang at alas 3 ko na nung pinatay ko nga yung apoy. Tapos hinayaan ko lamang itong kumulo sa pinakamahinang apoy. At syempre dahil malambot na nga itong ating mga paa at saka ulo ng manok ay kailangan nga natin dito ng yelo para nang sa ganun ay tumigas nga itong ating mga paa. Para kapag ikukot na natin ito sa harina ay hindi nga ito magkalasag-lasag. Bali kinuha ko lamang sa kaldero yung ating mga niluto at inilagay nga ng isa-isa dito sa ating malamig na tubig. At bali hinayaan ko lamang yan dyan sa malamig na tubig na nakababad at pagkatapos ay inintindi ko naman itong aking pagbabalutan itong ating mga ipiprito. Bali naghanda lamang ako dyan ng cornstarch at pati nga kaunting harina. Kung ilan ang sukat ng aking cornstarch ay yun din ang sukat ng aking harina. Naglagay lamang ako dyan ng kaunting paminta, kaunting betchin at kaunting asin. Para nang sa ganun ay magkaroon naman ng lasa itong ating harina kapag binalot na natin doon sa mga paa at ulo ng manok. At syempre para mahalo ng maayos ay kinalog ko na lamang ito. At syempre pagkatapos ko dito sa ating pangkot ay hinalo ko nga lang ng maayos itong ating nakabatad sa malamig na tubig na mga paa at ulo ng manok. Tapos syempre nung ready na nga yung ating mga manok at pati na nga yung ating pagkukutan nitong ating mga paa ng manok ay nagsimula na nga akong i-coat itong ating mga ipiprito. Bali isa-isa ko lang nilagay dyan sa ating mga harina dahil nga medyo maliit itong lagayan na napaglagyan ko. Bali sinigurado ko nga lang pala mga mare na talagang nabalot nga ang lahat ng bahagi niyang mga paa nitong ating ginawang pangko upang sa ganun ay talagang parang maging crispy nga itong ating mga paa. Tapos syempre inulit-ulit ko lang yung proseso hanggang sa matapos ko ang lahat ng mga paa na mabalot ng harina. At syempre pagkatapos ito naman
namang mga ulo ang isinunod kong ibalot. Bali kagaya nung sa paa ay sinigurado ko nga lang din na talagang balot na balot nga ang lahat ng bahagi nitong ating mga ulo. At syempre nang matapos kong mabalot ang lahat ng ulo at paa doon nga sa ating harina ay nagsimula na nga akong magpainit ng mantika. At ito nga ang mga paa ng manok ang una kong ipinirito dahil nga talagang ako ay nai-excite kung talagang magiging crispy nga pati nga yung kanyang mga buto. Bali ito nga pala mga mare yung una kong salang at talagang excite nga ako dyan pero hindi ko pa yan tinitikman sa mga puntong yan. Dahil kaahon lang sa apoy mga mare, ayoko namang mapaso yung aking dila. Taste test guys, kung malutong talaga tong ating paa. Meron ako dito, masarap na sausawan, pipino with vinegar. Lintik ang lakas naman ng tugtog. Yan. Simple ito, hindi ko pwede ikulong dito sa sobrang init. First bite. Hala mga mare, hindi ko pala na video yung pag first bite ko, nakakasura. Pero legit na legit mga mare na talagang lumutong nga yung kanyang buto at pwede mo nga siyang kainin. Pero dito nga sa aking pagkakaluto ay parang medyo nakukulangan pa nga ako sa laga. Kahit nga 4 na oras ko na itong nilaga. Dahil siguro ang kailangan talaga nating gamitin sa paglalaga nito ay yung pressure cooker. Kaya naman subukan nyo na ito dahil napakasarap. Tapos ang isa pa ay mauubos din ang gatong ng gasol nyo. Charot!